Nag-hire ako ng badyaw para iparamdam sa girlfriend ko ang ganti ng isang mabait na lalaki dahil pinagkalat niya na cheater daw ako at hindi naliligo. Hi, I'm Venture. Itago niyo na lang ako sa pangalang RV, isang real estate agent from Navotas. I have a girlfriend. Let's call her Maureen. She's very beautiful. Mas maganda pa kay Catherine Bernardo kung tutuusin. Kaya hindi na ako nagtataka kung may mga nag-o-offer sa kanya na pang model na racket kahit hindi naman siya artista. Sa totoo lang, sobrang proud ako sa sarili ko dahil napasagot ko siya. 4 months pa lang kami pero aminado ako. Nauna ko na siyang ipinagmayabang kaysa ipinagdasal. Nung kaka 2 months pa lang namin nun, pinakilala ko na siya agad sa tropa ko at ilang family members ko. At consistent ang feedback nila. Pre, jackpot ka talaga. Parang beauty queen eh. May sarili pa siyang Vios na sasakyan, kaya bilang lalaki, kampante ako na hindi magiging issue ang pera sa relasyon namin balang araw. Pareho kaming may sariling galaw. Kaya ang relationship namin parang alon sa dagat na walang bagyo. Steady lang siya, kalmado at walang palya. Hindi kami live-in pero halos araw-araw kaming magkasama. Kain sa labas, tambay sa kotse, konting gala kapag may oras. Minsan kasama din namin yung isa kong tropang si Belle, accountant sa munisipyo at single. May manliligaw siya pero nasa ibang bansa. At kung may award sa laging available, siya na yon. Kaya mas naging close din sila ni Maureen. Pareho ng trip at pareho ng energy. One time nga, nagsabay pa silang nagpariban kaya masasabi kong close friend na sila sa isa't isa. Biglaan talaga yung problem na dumating sa relationship namin na nauwi pa sa hiwalayan at gantihan. Habang pauwi ako galing work, tumawag si Belle sa akin. Iba ang tono niya na walang paligoy-ligoy. RV, yung utang mong 30k, kailan mo babayaran? Need ko na yun pambayad ng bills. Tinanong ko siya, anong 30k? Sinabi niya na pinautang niya raw si Maureen ng 30,000 pesos nung nag-hike sila sa Mount Pulag. Alam ko yung about sa hiking nila sa Mount Pulag, pero hindi ko alam ang sinasabi niyang utang. Wala akong kahit anong idea. Mas lalo akong natahimik nang marinig ko ang sinabi niya. Ikaw daw ang magbabayad nun, sabi ni Maureen. Parang ginawa akong co-maker sa utang na hindi ko pinirmahan. Bakit kasi siya nagpautang ng 30k kay Maureen without telling me? Tinawagan ko agad si Maureen. Ang dami niyang pasikot-sikot na explanation. Sabi niya, baka nakalimutan ko lang daw. Parang nag-oo ako nun. Hindi niya ako pwedeng gawing tagabayad ng utang niya. Hindi naman ako nakinabang doon. Hindi nga ako umuutang ng ganong kalaking halaga para lang sa hiking. Kaya sinagot ko siya, utang mo yan babe, hindi akin. Kausapin mo si Belle, hindi ako makikialam dyan. Tsaka, bakit mo naman ako dinadamay sa ganyan? Kung 4 months pa lang tayo, kaya mo na kong ilagay sa ganyang sitwasyon, how much more kung mas matagal na tayo? Kung idadamay mo ko sa ganyang problema, mas mabuti pang maghiwalay na tayo. Binabaan niya lang ako ng tawag. Naghihintay lang ako ng update kasi hindi na kami nag-usap after nun. Yun na ang dahilan ng breakup namin. Ilang araw lang ang lumipas, nag-message sa akin ng isang tropa ko. Sinasabi daw ni Maureen sa kanila na naghiwalay na kami dahil cheater ako. Dinagdag pa niya na hindi daw ako naliligo. Napangiti na lang ako. Sa sobrang kasinungalingan niya, nagiging katatawanan na lang siya sa akin. Sa lahat ng pwede niyang ibato, hygiene pa talaga. Tinanong ko ang mga tropa ko kung naniniwala sila sa kanya. 50-50 sila. Kaya paano ko i-explain yung side ko kung 50-50 ang paniniwala? I will not waste my energy at laway to explain. Hindi ako naglabas ng side ko. Hindi ko sinabi yung about sa utang niya. May respeto pa rin ako kahit konti. May pinagsamahan pa rin kami. Pero hindi ibig sabihin nun, wala akong gagawin. That same day, nag-chat si Belle sa akin. Magkikita raw sila ni Maureen sa isang restaurant para mag-initial payment. Sabi ko kay Belle, baka pwede mo akong tulungan para makaganti man lang kay Maureen. Huwag mo na lang sabihin kahit kanino. I-update mo lang ako sa oras at lugar. Magkikita daw sila ng 7:30 PM sa Taguig.
Chinat ko si Belle na kausapin niya ang ex ko na mag-stop over muna sa Uno Oil gasoline station. Gumawa na lang siya ng rason para tumigil doon. Nauna na kasi ako doon at mas perfect yung place for my revenge. Nag-commute din ako para safe. Katabi ko yung taong hinire ko na badyaw. Habang nagpa-practice siya ng galaw, nakita kong may papalapit na kotse. Nag-right turn papunta sa gasoline station. Kotse ni Maureen yun. Hindi siya bumaba agad. Hinintay pa namin ng ilang minuto. Habang nagpa-practice yung kinuha kong badyaw, nakita kong lumabas na siya. Paglabas niya, sumandal siya sa sasakyan, busy sa cellphone. Doon ko sinabi, sige, lapitan mo na. Ikaw na ang bahala. Galingan mo ha. Tumakbo agad yung badyaw papunta sa kanya. Nag-acting na parang wala sa sarili. Lumapit kay Maureen. Nambato ng plastic bottle na walang tubig. Humingi ng pera at hinawakan pa siya. Biglang napasigaw si Maureen at nataranta. Biglang nawalan ng direksyon. Tumakbo siya papunta sa isang gasoline boy. Sumigaw yung badyaw. Pag tumakbo ka ate, papasok ako sa kotse mo. Hehehe. Napahinto ang mundo niya. Sumigaw siya ng wag, pero hindi nakapasok ang badyaw dahil nilock niya agad ang sasakyan gamit ang remote car key. Yung takot sa mukha niya, nakakatawa. Ilang minuto lang, pinalis na ng mga tao yung badyaw. Bumalik yung badyaw sa akin at dahil magaling yung acting niya, binigyan ko ng 1,000. Umalis na din ako after nun. Walang nasaktan at walang nasira. Ang saya lang sa pakiramdam na successful yung ganti ko sa kanya. Nag-message lang ako kay Belle. Okay na. Natuloy pa rin sila sa Taguig at ang sarap ng tulog ko sa gabing yun. Hindi ako nagsisisi sa ginawa ko. I'm just happy na maganda yung result ng naisip ko. Ang sakin lang, ayaw kong madamay sa utang na yan at huwag niya akong masabihan na cheater at hindi naliligo. Pasalamat siya hindi ko inutusan yung badyaw na paliguan siya. Maureen tried to ruin my name just to cover her mess. Pero mali ang binangga niya. Yung 30k, barya lang yan kumpara sa presyo ng pagkatao mo. She called me dirty, pero siya ang may bahid na hindi nalilinis. Next time, fix your lies first. Kasi hindi lahat ng tahimik, mahina. Minsan, sila pa ang huling tumatawa.